Sa financial literacy, importante. Talagang nandun yung tinatawag na si key first, the kingdom of God, para at least. Pero hindi ako pastor, kasi kailangan lang natin i-correlate, talaga natin yung pinaka-gist ng ating financial literacy. Okay? So, meron tayong gagawin, para hindi antukin na lahat. Pag sinabi kong Pinoy, sabihin nyo, manigurado ka. Okay, sample. Pinoy, manigurado ka. Yan. Pag sinabi ko na bang manigurado ka, Pinoy. Okay, ulitin natin. Manigurado ka, Pinoy. Pinoy, manigurado ka. Okay, so kasi yan yung pinaka-ano natin ng board, So kanina, may mga in-interview ako sa mga nandito ngayon. Pero, sige, next slide tayo. Pero, yan. So pakibasa po. It is your birthright to be totally free, happy, healthy, and wealthy. Taas ang kamay, naniniwala na birthright niyo po talaga ngayong araw na to na maging happy, healthy, tsaka wealthy. Amen po ba? Amen. Pinoy? Pinoy? Okay, very good. Okay, kasi pag tutulog-tulog, magbibigay tayo ng 1,000 tsaka cellphone. Okay, manigurado ka? Pinoy! Good. So next slide. Okay, kasi deserve mo. Deserve! Di ba sabi nga, di ba? Deserve mo ito, kaya ipaglaban natin kung ano man yung mga nangyari sa atin when it comes to financial literacy. Pinoy? Manigurado ka! Okay, next slide. So, ito pinaka-importante sa lahat kasi sa mga nakausap ko kanina, si Ate Jo, si Ate Marlene, sa kung ano man daw ang nangyari sa'yo noon, pwede ka uli magsimula ngayon. Amen. Kumbaga, no matter how hard na nangyari sa in the past, importante you can always begin again today. Sino bang na-scam na dito? Uy, aray! Sakit, di ba? Sino ba rito yung mga may utang pero hindi na bayad-bayaran? Sino dito may utang pero nagtatago-tago? Sino dito yung mga nakamustang? Ano yung mustang? Namumustang ka utang. Manigurado ka? Okay, next slide. So dito, so sino may gusto ng 100? So sample lang yan natin. Sino may gusto ng 100 pesos? Pakita sa kulay. Ulitin ulit. Sino may gusto ng 100 pesos? Ulitin ulit. Sino may gusto ng 100? Kami, lari niya sa merienda. Pakinggan niyo ang maigi. Sino may gusto mo ng 100 pesos? Walang 100. Ayaw po. Ulitin ulit. Sino may gusto ng 100 pesos? Gusto. Yan. Gusto. Yes. Isa na lang. Hanggang isang oras pag wala pa kung uwian na lang tayo. Sino may gusto ng 100 pesos? Kami. Sino may gusto? Sinong may gusto? Ako. Isa. Dalawa. Tatlo. Sino may gusto ng 100 pesos? Ako. Sino po may gusto? Ako! Ulitin ko, hear me out. Sino may gusto ng 100 pesos? Ako! Gusto na nila sa Sa libo gusto eh. Ulitin ko mamaya, na, kung sino may gusto ng 100 pesos? Ako! Sorry. Sige, next slide tayo. Mamaya, meron pong reason yan. Bakit maraming mahirap sa Pilipinas? Sige po. Tamad. Sumagot. Bakit marami? Tamad. Tamad. Ano ba po? Sige po, feel free. Kulang sa kaalaman. Kulang sa kalaman. Good. Next, sino po? Umaasa o paasa. No choice. Tama. Ano pa? Hindi nagkabay. Sige po, kumbaga ito, informal tayo, pero gusto ko kasi kagandaan nito konti, pero at least sasabuhay natin na kumbaga kumbaga express natin. Bakit maraming mahirap sa Pilipinas at sa buong mundo? Walang diskarte sa buhay. Good, very good. Ano pa po? Kulang sa gabay. Kulang sa gabay. Takot. Takot. Nakadepende. Nakadepende. Very good. Ano pa po? Isa na lang. Ano pa sa tingin nyo? Walang alam paano. Walang alam. Walang Okay alam po. paano Very good. kumita. Sa lahat-lahat yan, Ron? Kasi kulang tayo sa pakibasa? Financial education. Tama o may tama?
Tama. Diba? Kaya maraming mahirap kasi kulang nga sa nag-aaral tayo from kinder to college, pero yun nga, kadalasan wala naman mga kursong ganyan, tama? Maski may kasawa ka, maski may mga edad na, parang di mo alam kung saan pinagkatandaan no? So, yun po yung ano yan. Pero ang pinaka-worst thing dito, next slide. Okay, tama o mali? Yung manis daw is the root of all evil? Mali. Mali. Or the love of money is the root of all evil? The love of money sa Bible yan, di ba? Pero ang may mas matindi ito po. So next slide natin. Ang katotohanan daw ay lack of money is the root of all evil. Bakit? Pag kulang wala kang pera, mag-hold up ka, di ba? Papatay ka. Di ba? Yung mga riding in tandem, di ba? Marami na kasi kulang sa pera. Kaya sakit yung asawa, mga anak yung asawa, lahat. So, because of the lack of money, nakakaroon ka talaga, nagiging bad influence ang pera. Pero where in fact, sigurado ka? Pinoy! Ayun! Next slide. Ito katotohanan. Ito ang malipit na katotohanan. Tandaan niyo po. Ang pera pala is simply a tool. Tool. Anong Tagalog ng tool? Kasangkapan. Kasangkapan lang pala siya to give us choices. Kasi sabi kasi ay, like for example, pag yumaman, uy, mayaman yan kasi galing yan sa ano eh. Di ba? Ano yan eh? Drug lord eh. Di ba? Nyari, pag mahirap lang. Tapos pag yumaman, sabihin, ay ano yan? Galing yan sa ano, ganyan-ganyan, di ba? Pero, kung makikita nyo, pakibasa, yung tinatawag ng money neutrality, yung pera pala ay neutral. Ibig sabihin, okay, pwede natin siya ikumpara sa, halimbawa, ano pangalan ko? Si Paul, halimbawa si Paul. Ever since naman, giver siya, nagbibigay siya sa simbahan talaga eh. Pero nung yumaman siya, mas lalo siya nagbibigay. Okay? Kumbaga dito pa lang, kumbaga yung pera natin, neutral siya kasi kapag ang isang tao, ever since ay nagbibigay na, mas pag mas yumaman siya, mas nagbibigay siya. Example, halimbawa, medyo masama. Hindi mo, medyo greedy, ano pangalan ko? Pero hindi ko po yun ha. O, si Ate Jennifer, kumbaga sakin sa pera, kumbaga parang, alam mo yun, lahat may pagdudera ba? Di ba? O pag yumaman yan, sa tingin nyo, ano ba yan? Magbibigay ba yan? Hindi. The more magiging greedy yan. At alam nyo na kung sino. Marami yan. Di ba? Tingnan nyo yung kakilala. Tingnan nyo nga sa kaliwat kanin kung meron ba? Wala naman. Amen. Okay, Pinoy! Manitula! So ito, makita natin yung pera pala, neutral yan. So mindset yan. Pakibanggit mindset. Mindset! Kasi natuto tayo before na kala ang pera natin kapag pinapag-imaman galing sa mga ano, sa masama. Pero hindi eh. Neutral yan. Depende sa pag-ugali mo. Beginning today. So, i-self-assess mo na sarili mo ngayon. Okay? Next slide. Ulitin ko ulit. Sino may gusto ng 100? Kami. Naku po. So ikaw, bakit mahirap ang pera sa iyo? Bakit mahirap ka mag-ipon? Sige nga po. Bakit mahirap mag-ipon? Sino pa ba rito hindi nakakaipon? Be honest. Okay, bakit? Kuya, anong pangalan? Ha? Rodel, naku, ako kayo. Bakit hirap ka makaipon? Okay, 10 piso. Anong mga piso? Kayo mga bariya. Kahit ano lang, basta magdalas po kayo ng pera, basta maawa na po kayo. Sir, pwede ka mangutang po. Mag-50 po, wala na po. Thank you. Ate, anong pangalan? Ate Pearly, bakit nahirapan ka bang mag-budget? O nahirapan ka tungkol sa kaperahan? O gasusin, o penny po, kahit magkano. O bagay, pwede po ba rin sa umaga? Sa tangali sa gabi. Sino pa po? Ate, anong pangalan? Ate Beth, ano, saan ka nahirapan? Mag-ipon. O mag-ipon. O, ito, magbigay ka po. Mayayaman ng taga-conception. Sino pa po gusto mag-ipon? Ayun, si Ate Jo. Ikaw po, alam ko, okay ka, pero anong kulang pa? Uy, 200. Thank you, Lord. Ano po? So, bakit po? Ano pa kulang? Ano pa kulang sa'yo? Ano ba nahirapan mo? Kaya pala yun ang tanong sa akin. Bakit po? Bakit? May kulang pa ba? Sa pagsusunod? Minsan ko lang. Okay, minsan kulang. Kung may mag-ibigay pa?
O, lagay ko lang dito ha. Ayan ha, transparent may video ha. Yan. So, ito po yan. So, next slide po. So, tanong, syempre, napaka naman, ano, gusto ba natin maging successful in all areas? Yes. Lahat ha, hindi lang sa kaperahan, taas ang kamay. Amen. Pinoy! May sigurado ka! Sigurado ka. Syempre lahat gusto, no? Syempre lahat gusto maging successful. Pero ang tanong ulit, sino may gusto ng 100 pesos? Kanina pa yan. Okay. Next slide. So, ang pinaka-importante po, ito po yung tinuturo ko ever since sa life coach, no? Para daw maging successful tayo sa buhay natin, sa lahat-lahat ng bagay, maging 100% responsable tayo sa buhay natin. Manigurado ka? Pinoy. Tama? Kailangan 100% responsible ka. Okay, kasi pag nagkaroon ka ng responsibility natin, madidiscover mo kung gaano ka ka-powerful, kung gaano ka, anytime, kahit saan ka, is independent ka kasi kilala mo sarili mo. Kaya the reason why maraming may mga utang o maraming kautang is because hindi tayo naging responsable. Kaya ako nagdala ng tinatawag niya, nagbigay kayo ng pera, is because of this. Next slide. Okay. Ito po yung lagi kong tinuturo ever since, kumbaga pagtao ka para sa ito. Okay, mahipin o wala. Bata man o matanda. Kasi ito po yung aking life coach, no? Para daw maging responsable tayo sa buhay natin, kailangan isabuhay natin no BEC. Coach! Bro, anong no BEC? Okay, say beginning today. Next slide. Anong letter B? Pakibanggit? No? No blaming. Huwag kang manisi kung gusto maging responsable. Ikaw kasi diba? Dahil sa'yo, naghihirap ako. Dahil sa presidente, naghihirap kami. Dahil sa'yo, namatay yung aso ko. Namatay yung pusa ko. So dahil sa'yo, ikaw kasi So when we start nag-blame tayo, hindi tayo naging responsable. Ikaw kasi dahil sa'yo nalugi ako Dahil sa'yo na-scam ako See? Make sense? May pinag-usapan ba tayong kakaibang lengguwahe? Manigurado ka? Pinoy! Diba? Very good. Next slide po tayo. Ano letter E? So beginning today, no excuses. Tagalog, huwag ka nang magkailan. Mahirap lang kasi kami Diba? Kaya hirap pag-budget. Mayaman kayo, mahirap lang kami. Diba? Mayaman din sila Tama. And then, maliit lang sweldo ko, kaya hindi ako nakaipon mga iba, na-interview ko, yung anak ni Ate Marlene, ang tataas ang laki ng sweldo, pero ba't hindi nakakaipon? Excuses pa rin. Kaya hindi tayo naging 100% responsable. Tama o may tama ka? May tama. Oo, Pinoy! Manigurado. Okay, so next, dapat there's two excuses tayo, right? Next natin, letter C is? No complaining. No complaining. So simula ngayon, bawal na magreklamo. So kaya dito kanina, di ba? Ba't ako na-ulit, guys? Because of this. Once kasi na understand natin, natin na yung pagreklamo natin, ang hirap kasi mataas ang presyo kaya hindi nakakapag-save So, let's recall. Anong BEC? No Blaming, excuses, letter C. and complaining. Once daw yan ay naisabuhay natin. Okay? Next slide. Ito yung tinatawag na no BEC jar. So kaya ako nagkaroon ng ganito, pwede nyo gawin sa family nyo to, sa organization, sa co-op nyo. No BEC jar. Ibig sabihin, pag nag-complain, mag-usap lang kayo. O magkanibigay natin, pag nag-blame ka, nag-excuse na complain, nag-complain ka. O biski nyo, ito, ang ganda, grabe, 200. Yaman. Saya, thank you Lord. So ibibigay ko 100, may sukli pa ako. So ibig sabihin po, kasi ito, ginawa namin sa family. Year 2015, yung nakita nyong Rodel Mela dito, kung kilala nyo lang ako before, hindi po ako ganito magsalita. Punong-puno ako ng hatred. Kasi po, nung pinanganak ako, 4 kami, puro sila mga ganda at gwapo, ako cute lang ako. So kung napansin nyo, ako hindi pinapansin. So ako, kulang ako sa pansin. Pero because of the BEC, ako medyo cute naman kahit paano na. Pero nag-iba Nag-iba yung aking, kumbaga paano sa buhay because of this. Okay? So pwede kayo mag-create dito. O, tigil naman piso
Para at least, hindi negative lahat. Unti-unti, may tinatawag tayo pero, next slide natin. 21 days challenge. Okay? Ano yung 21 days challenge para sa inyo po na nandito ngayon? Napakapalad nyo. Beginning today, will you accept the challenge sa beginning today hanggang 21 days? No BEC kayo? Yes. Manigurado ka? Pinoy. Oo. So, ibig sabihin, mamaya kasi paglabas natin, ano ba yan, traffic, sandali, nagreklamo ako. Ay, ano ba yan, ganyan. So, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng awareness. Di ba? Ano ba yan? Risk naman to, pero ano naman, nangutang na naman. So, ang dami natin mga tinatawag na BEC sa buhay. Pero once na 21 days, parang pagtutoothbrush lang. Di ba, nung bata ka, tinuturuan tayo magulatin ng toothbrush. Pero everyday, natututo tayo ng 21 days, nagiging habit natin. Tama? Kasi ganyan ginawa namin, nagiging habit yan. Pag sinabi na nag-complain asawa ko, uy, nag-complain sabihin ko, kami nagko-complain ka, nagiging aware tayo. Ganun din sa inyo, magsimula po talaga sa inyo. Sayang sayang nandito kayo ngayon kasi napaka-importante nito. Okay? Thank you sa nagbigay. Baka nang ibigay pa. Okay, next slide po tayo. Pinoy! Manigurado ka. Ako, energy manigurado ka. Pinoy. Isa pa po, ang tinatawag na Eero Principle. Ano yung Eero Principle? Nagtataka ba kayo bakit may utang? Nagtataka ba kayo bakit yung relasyon ninyo, ba't ganyan? Naging positive negative? Nagtataka ba kayo bakit ang dami kong utang? Ano nangyari? O ba't ang dami kong pinapautang? It's because of tinatawag na event plus response equals outcome. Ano, bigyan ko ng example, no, sa kaperahan. Halimbawa, sa event, pangyayari, meron kang bonus na 20,000. Okay. Yung response mo, sabihin natin, may mga sale. Uy, bili doon. Tapos, gimmick tayo doon. Okay, nag-cash natin yung 20,000. Gusto natin magpabongge. Masyado tayo mapresko. Kumbaga, mano tayo, di ba? Parang magpapogi, di ba? Ano yung outcome? Ano yung kalalabasan? Umusang pera. Pwede rin na the positive side. Tingnan nyo event may 20,000 ka. Ano yung response mo? O sinave mo, nilagay mo sa investment? No, sa co-op. O di ba? Lumaki siya. O ano yung outcome niya? Later on, May info. ka. As you can see, so dito pala kung makita nyo, like sa mga mag-asawa, bakit ba nag-iwalay? Tingnan mo yung response mo. Ba't kami nag-iwalay? Ba't nag-alit yung anak ko? Bakit ba ako nagpautang? O bakit ba ako hanggang ngayon naghihirap pa rin? Baka may kinalaman to sa response mo. Make sense? Pinoy? Manigurado. Para manigurado tayo, kung next slide natin, tingnan nyo po kung gusto nyo gusto ba natin maging magandang outcome? Gusto ba natin maging magandang outcome ng ating mga ginagawa? Ibig sabihin daw, tatagalogin na lang natin dito, gusto natin maging magandang outcome natin, change our responses. Kung gusto maging happy, kung gusto maging sad, nasa iyo. Response mo yan. Like katulad nyo, konti. O kunyari, response ko, ang unti naman, nakabor naman dito. Yun ang response ko, yung outcome ko, hindi ko matideliver ng maayos, di ba, Pinoy? Manigurado ka. Di ba? So, ibig nga sabihin talaga, di ba, may mga reason. So, huwag ka na magtaka, bakit ako iniwan, o bakit ako nagkautang, response mo yan, sa'yo yan So, no blaming, no excuses, no complaining. So, tingnan nyo mga taong mga nagaganon, mga no BEC, tingnan yung pamumuhay nila, tingnan nyo na lang din. Make sense? Manigurado ka talaga. Pinoy. Okay. Gets po natin. Next slide, please. Siyempre, pakibasa uli. Kasi ito importante sa atin It is my right to be totally free, Happy, happy, and healthy. all years of my life. See? Because of the Eero Principle, because of the no BEC, no blaming, no excuse no complaining, dito palang maramdaman mo na yung tinatawag na balanced life. Naniniwala kayo? Pinoy? Manigurado ka. Okay. Naniniwala tayo? Okay, next slide. Okay. Next, ano muna po? Tanggal muna po. Next, yan muna. Yan. Tayo pong lahat. So, may tinatawag tayong meditation. Okay? Di ba, gano'ng ka-important yung meditation,
Yung tipong nakaka-relax yan, syempre nakaka-stress free tayo. So nakikita po ba ako? So gagawa tayo ng tawag na meditation, dito naman money meditation. Okay, hawak dito, syempre pera. Okay, repeat after me ha, para reaction ko ha. Pera. Mami, paki-video sila mo kung maganda ito. Oh. Ito, naka-video tayo, kaya susunod para at least makita natin yung ating ginagawa. Okay, ready tayo? Tingin po sa akin. Very good. One more ha, one more. Okay, inhale. Okay, very good children. Okay, wag muna. Next slide po. Okay, alam niyo yung ako ay may logo? Kanta? Ako ay may logo. Yung ginawa natin kanina, sasabayan natin. Okay, medyo mabagal lang para ano. Okay, ready tayo? And begin. Ako ay may pera, isinig sa ipon, at ang natira ay aking panggastos. Next slide. Sayang ang pera ko, pag inuna ang luho, magsinang maaga, matutupad pangarap ko. Very good, children. Sit down. Makes sense, right? Dahil sa logo, natuto tayo mag-save. Nakita natin yung importansya ng pera. Pinoy? Manigurado ka. Ako ay may pera. O, di ba may recall? Isinig. Isang kata pa nga. Yan. Okay. Pag nakanta nyo, babalik ko sa inyo yung pera mamaya. Okay, sabi-sabi ulit. Ako ay may pera, nilagay sa ipon, at ang natira ay aking panggastos. Sayang ang pera ko, kung inuna ang luho, mag-save ng maaga, matutupad pangarap ko. Manigurado ka. Pinoy. Okay, next slide. Okay, ito na po. Kanina nag-interview ako. Okay. Si Ate Jos at ni Marlene, no? So dito pala, syempre may kanya-kanya kasi age tayo eh, di ba? Iba-iba age natin. So, hindi pwedeng ano lang sa senior o sa medyo 30s o 20s. Dito pala, kailangan ang laking importansya ng pera-perahan when it comes sa tinatawag ng Maslow's hierarchy of needs. Ano ba yan? Kasi bago ka mag-create o magkaroon ng sweldo o kumbaga magtrabaho, importante, malaman muna yung mga tinatawag natin na physiological. Dito na magsisimula. Di ba? Kumbaga, kailangan natin huminga ng pagkain, ng tubig, di ba, ng electricity, matulog. So, ito yung mga kailangan natin. Okay, yung mga pangalan ng katawan natin. And then, next natin, ito yung safety natin, no? Ulit. Thank you. Yung next na ano po natin, pyramid dito, no? Yung safety natin, yung security na sa body natin, yung empleyado, pag-empleyado natin, yung resources ng pagtanda natin, sa family, yung health natin. And then, dumating sa point na kapag medyo okay na dito, kailangan mo is friendship na, family, sexual intimacy, ito naman sa mga ano na, di ba, nasa mag-asawa na, love tsaka belonging. Okay. So, titignan mo kung nasaan ka. Okay? Kasi importante yun eh. Ikaw makakaalam yan. Next natin yung esteem. Ano yung esteem? Yung self-esteem, yung confidence, achievement, respect of others, respect by others. Kumbaga ito na yung tipong napag-aralan ng mga anak mo and then nag-enjoy ka na lang, yun yung mga hinahanap-hanap mo. Okay? And then yung self-actualization, ito yung tinatawag natin, kumbaga acceptance of facts na talaga, kumbaga
ina-adapt na natin. Kung ano man mangyari sa buhay natin, kumbaga natin yung acceptance na. From there, pag nandun ka na, yun yung tinatawag na maturity. At pati sa pera. Okay? So, importante dito yung Maslow's hierarchy natin kasi hindi tayo pwede mag-jump dito agad kung hindi pa nasisimulan natin dito. So, kasi kanya-kanya age tayo, kanya-kanya tayo yung tinatawag na mga life stages eh. Pinoy? Manigurado. Okay. Next natin. Okay, ito na. Kumbaga napakasimple, no? Ito kasi yung mga natutunan before ng mga magulang natin noon pa. Pero ngayon, at least meron tayong mga good news tayo dito. Ito yung poverty mindset. Ano yung poverty mindset? Next slide. Yung sweldo mo daw, pag nagkasweldo ka, gumanos yun sa gastos, kung ano tira, yun yung ipon. Tama o may tama ka? May tama. Tama, di ba? Yun yung ginagawa natin the usual, no? Magulang ko rin, ganun eh. Sumeldo tatay ko, nanay ko, ito pang gastos, and then shopping, and then kung natira, ipon. Pero ito yung worst. Next slide. Sumeldo ka, ginastos mo, then uta ka pa 5-6, anak ng... Tama? Kasi mag-birthday anak ko, kailangan bongga, kailangan may... Kumbaga, ano tawag doon? Ibinyag, kailangan bongga, hindi pwedeng ano, di ba nakakaya eh. Hanggang sa mga utang. Diba? Make sense? Huwag niyo na itong pagsaduhin. Next natin, next slide. Ito yung tinatawag na rich mindset o wealth formula. Excited kayo kung ano yung wealth formula? Pinoy? Manigurado ka. Okay, next slide. Kung natin patagalin, o, sweldo, una natin ipon. Ako ay may sweldo. Ilagay ko sa ipon. At ang natira, aking panggastos. Make sense? Pero, ang asawa niya ay si Tera. O di ba? Therapy. Sino ba rin itong mga nang TBJ? Next natin. Ito kagandahan. Ano ba yung ipon? Okay, naka-breakdown niya. Depende rin sa inyo eh. Ito example lang natin. Okay? Ito yung 70-20-10 formula. Paano po natin nilalagay yung sweldo natin, kinikita natin sa ipon? Okay, next slide. Okay, ito na. Yung 10% siyempre, tithes. Ano yung tithes? Oo. 10% ano yan, ikapu. Siyempre, pag nagkisimba kayo, binibigay natin. Yari, 10,000. Sabi, 10,000 yung sweldo mo. O 10% yun, magkano? 100. Ibibigay mo. 1,000. 1,000 na. 10%, 1,000. 10% ng 100? 10% 10,000? ng 10,000. Magkano? 1,000. Sure kayo? Yes. Oo. Sinecheck ko na kasi baka natutulog na eh. Pinoy? Manigurado. Okay, good. Tapos yung 20% ng 10,000, yun yan. Ilan? Magkano yan? 2,000. So yun yan, lagi mo sa ipon. Kasi yun yung savings natin for your retirement or emergency plan. Ano yung emergency plan? Ito yung at least meron kang 3 to 6 months na naka sa bangko para anytime may mangyari sa kuna o ano, meron kang liquid ka. Okay? May cash flow ka. Gets natin? And then 70%, yan yung ating panggastos. Gets niyo po? So depende sa inyo. Depende sa inyo kung paano nyo yan to. Importante, meron kayong iniipon kaysa wala. Pinoy. Manigurado ka. Okay. Next tayo. Ito na. Paano ako magsisimula, Coach Ro? Okay, Kuya Rodel. Okay. May tinatawag tayong pyramid ulit. Okay? Magsisimula talaga tayo sa protection. Ano yung protection? Ito yung mga medical insurance, mga critical illness, mga disability, life insurance. Importante talaga sa insurance talaga eh. Ito yung mga accident insurance. Depende kasi sa inyo. Depende sa sweldo nyo. Depende sa kakayahan nyo. Marami po yan. Hindi ko na po ito isa-isa yan. Pwede kayong magtanong sa kakilala nyo sa mga ibang ano yun, ng mga certified mga financial advisor. Pero napakarami sa ko pa lang. May mga nag-offer na rin na ganyan. Okay po, may tanong tayo dito. Importante kasi paprotektan natin sarili natin eh. Di ba po yung kotse, halimbawa, o kunyari may sasakyan kayo, o tricycle, o di ba? Di ba may insurance yun? Opo. Kailangan, di ba? O ba't more tayo? Di ba? Kailangan natin tayo, insure tayo din tayo. Okay? Like halimbawa, yung anak namin kasi kinagat ng aso. Eh nagbabayad kami ng accident insurance, 2,500 lang siya every year eh. Eh kinagat ng aso, eh meron ka medical reimbursement worth 12,000. Eh ang good news, may insurance siya, accident insurance, nakuha namin 12,000. Di ba? Ang laking bagay yun. Tama?
So yung mamalit na bagay na sinasawang-bala natin, malaki pala yung when it comes sa kailangan na natin. So huwag nyo nahintayin hanggat, kasi pag medyo nagkakaedad tayo, mas malaki yung chance na tawag natin mga Philippines. Okay? Pinoy! Manigurado ka. Okay, itong savings naman, syempre pag may okay ka na nito, di mo pa rin yung sweldo, yung pinaka-ipon, was gastos natin, no? Emergency fund, gano'n pa rin. Protection savings naman ito yung tinatawag na natin na for your retirement na. Paunti-unti, piso-piso, 2 piso, depende po talaga, no? Sa mga kukunin yung mga insurance. O may marami po talaga dito na sa mga FILA, sa AIA, sa Sun Life, Blue Life, depende po talaga. Okay, importante, magtanong talaga kayo. Protection savings and investment, ito na yung kumbaga kung gusto mo talagang tinatawag na financial freedom na talaga. Gets po? So, importante, mahalaga. Okay, manigurado ka. Pinoy. Sige nga, sino po rito yung mga insurance na, maski accident insurance, nasa kamay? Sino ang wala pa? Be honest. Okay, good. Accident, sino po ang wala pa? Okay, so, puntahan nyo na. Okay, marami dito. Sabi ko nga, may mga iba, 360 lang, 1 taon na, mga iba 2.5, may mga SMO na. Depende po. Importante talaga, protected po kayo. Okay, sayang kasi, kailang isaboy po natin ito. Dito pa lang, pag hindi mo na kaya natin, sayang. Mas maraming pag-utang talaga, malaki ka utang. Utang na loob, huwag nyo nang gawin yun. Okay, huwag na kayo makihimustang. Mangusap sa utang. Naku, delikado, kumusta ka? Di ba mga ganon? Sa FD, kumusta? Naku, pag ganon, tinakabahan na ako. Ganon di ba kayo? Pag namumusta, naku po, ito na. Di ba? Ang kasunod ng pautang. Yun! Kaya nagmumustang-mustang tayo. Di ba? Kaya Pinoy, Manigurado ka. very good children. Next natin. Ayan na. So kung kilala niyo si paring Robert Kiyosaki, sino nakakilala kay Robert Kiyosaki? So, Rich Dad Poor Dad, si paring Robert Kiyosaki po, meron po siyang sinabi na sa buhay po natin when it comes to financial aspect po, meron pong 4 na category. Yan yung employed ka, empleyado, self-employed, may negosyo ka, tsaka investor. So karamihan dito ba, empleyado? Taas ang kamay? O self-employed? Sige po, gusto ko lang malaman, sino po dito yung empleyado? Good. Sino po dito self-employed? Mga doktor, mga engineers? Ay, self-employed na kami. And then dito po, business, may business. Good. Ano po business? Wow. Tapos mga investor, ayan na. Okay. So may tinatawag na po tayo kapag tinatawag tayong active tsaka passive income. Okay, importante po yun, no, sa gagawin natin ngayon. Pag sabi active income, you work for money. Okay, yan na dito siya. Kasi kapag hindi ka nagtrabaho, you don't get paid. Pag sakit ka, wala kang kita, wala kang sweldo. Tama? Pati yung mga doktor eh. Diba? Kapag wala silang wala silang mga rounds, wala silang kita. Maski sa holidays. So dito is passive income, tinatawag natin money works for you. Okay, ito yung kapag meron ka ng negosyo. Nag-i-invest ka na. Kagandahan dito, ang good news, sabi ni paring Robert, kapag empleyado ka pala, pwede ka pa naman palang dumiretso dito eh. Mag-start ka dito paunti-unti. Kaya yun kaya iipon na tinatawag natin. Okay? Like yung may mga business na nagsisimula na, like yan, yung sa Korean food, o meron kayong, the usual lang, kung gusto nyo mag-start ng business, pwede simulan. Depende pa rin sa tinatawag na core gift nyo. Kasi hindi pwede kitang pilitan, ma'am. Ano pangalan po? Ano pangalan po nila? Kati Desos. Si Ate Cathy, ano po bang gusto nyong gawin ng business? Meron na kayo na, no? Plant web, yung sar-sar store, tsaka ukay-ukay. O, ukay-ukay. What if, ngari, person ko si Ate Cathy, o mag-franchise ka, eh hindi niya naman gusto eh. So, kumbaga, nasa inyo po, ukay-ukay, diba? Simulan mo na dito. Diba? Start small. Kaysa start big, pero malaki yung risk niya. Maski pa unti-unti. Importante ganun po talaga. Okay? So ito, kung active ka, pwede maging passive, paunti-unti, simulan mo na kaysa ito nga sabi ni Father. Sige po, next natin. Real talk. Okay, kaya ko bang gawin ito? Okay, yung kumbaga from empleyado o kunyari, katulad na dito ngayon,
meron po tayo tinatawag na entrepreneurial mindset kung gusto natin mag-business. Ang tanong, sino bang gusto mag-business dito? O okay na empleyado lang? Ako gusto ko mag-business. Okay, good business kaya po. Ang tanong dito, kaya bang gawin ito? Paano ka makabungabangon? So it all boils one po na tinatawag natin sa next slide. Okay? No, hindi tayo magdidepend sa single investment, sa single income natin. Okay? So kasi sa panahon ngayon, no, hindi pwedeng ano ka lang eh, kumbaga nasa trabaho ka lang, kailangan rumakit ka talaga eh. Tama? Kasi ang daming mga extracurricular activity ng mga anak natin o mga kumbaga ng mga ginagawa natin nowadays, not unlike before, talagang tutulog lang, magluluto, okay na eh. Tama? So dito, next question natin, okay kayong sasagot. Next slide. Okay, ano yung perfect part-time income? Para sa inyo po, yun, sinagot na, ukay-ukay, sa store, para sa inyo po. Ano sa tingin nyo na perfect part-time income para sa inyo? Na pwede nyo nang simulan? Direct selling. O, direct selling, good. Ano pa po? Yung sa inyo mismo ha, yung gusto nyo gawin na hindi galing sa iba ha. Sige po. Yun, online selling, marami talaga eh. Ano pa? Nagbablog, pati nga mga bata. Grabe, kumita ni Milon sa vlogging, di ba? Kaya nga nowadays, yung pag-aaral, parang, di ba, questionable. Hindi mo kailangan nakatapos ka para kumita. Yun nga lang, mga multimillionaire, di ba? Yung mga vloggers eh. Maraming iba. Maraming pa po. YouTube, doon na lang sa YouTube, internet lang, mag-ano ka lang ng part-time income. Depende kasi po sa kakayanan talaga importante. Hindi pwedeng uso, pupuntahan mo o papasukin mo, eh delikado yun. Okay? Pinoy. Manigurado ka. Alright? Okay, next natin. Yan. So, gaano ba kalaki o kaliit yung tinatawag na psychological wallet? Ano ba yung psychological wallet? Anong name mo ulit? Bep po. Bep. Ate Beth, magkano ang sa tingin mo ang pera mo na, pagbigyan ka ng pera, eh, komportable ka na? Pagkari, ako Jeannie, your is my command. Bigyan ka ng pera, anong gusto mong makuha ang pera na komportable, happy-happy ka na? 500,000. 500,000. Kailangan 500 pesos. 500,000. So, okay ka na doon. Tama? Okay, next natin, si Kuya Richard. Richard. Mga 100,000. 100,000. Yan nyo ha? 500,000, 100,000. Rodel. 5 million. Yung masaya komportable ka talaga na okay na ako. 1M. Kuya. 1M. Kudyo. 100K. Alin po? Sorry. Ano po? Kunyari ako yung genie, bigyan kita ng pera, magkano gusto mo? Yung pera mo sa wallet. 50 million. Opo, hindi. Magkano bibigay ko sa'yo yung pera? Ako yung genie. Magkano bibigay ko sa'yo? Gusto mo talaga? 100 billion. 100 million. Hindi po. Sir. 100 million. 1M. Ibalin. 50,000. 50,000. 10M. 10 million. See? Ito yung tinatawag nating psychological wallet. Na ibig sabihin, kapag meron ka nito, ito yung komportable ka. Pero, tatapwat bagamat ito nakakatakot. Next slide please. Loto. Imagine, sino dito yung, sabi nga ano lang, 1 million lang? 1 million? Sino 1 million? 1 million ate. Ate Jennifer. Nanalo ka ng 48 million. 1 million lang yung psychological wallet mo. 48 million na panalunan mo. Yun yung time na parang hindi ka komportable. Kasi komportable ka sa 1 million eh. Kinapansin mo, yung 47 million, pamigay na yan. Kasi hindi mo na value. Ang katawan mo lang hanggang 1 million eh. Gets nyo? Yun yung psychological wallet. Na kapag kita nyo, yung mga nanalo ng loto, after 1 year, sila ang buhay, naghirap ulit. Kasi ang gusto na nanalo mga mahirap, okay lang sila sa 5,000 eh. Tama? Pero nanalo sila ng 10 million, tapos 5,000 ang utak nila, yung psychological wallet. Kaya following year, 5,000 ang pera nila. Hindi natin masisisi kasi yun yung psychological wallet. Ang tanong, sa mga 10 million, 100 million, o 500,000, o 100,000,
Gusto ba natin palakihin? Pinoy? Palaki na natin. Enlarge your psychological wallet. You see? Gets nyo? Kasi bata pa tayo, 20 pesos lang ang baon natin, di ba? Pagka panahon natin lahat, piso lang ata, no? 25. Kung ngayon tayo, mga kabataan, sino mga kabataan dito katulad ko? Ayaw, mga kabataan, magkano? 100. Di ba? So, yun po, sa negosyo ganun din. Huwag mong isipin na you're too small. Okay, start small pero think big. Ganun yun. Okay, mindset pa rin tayo, manigurado ka. Get so isipin natin yung psychological wallet, ha? So pag meron kang malaking pera, isipin mo na kung saan mo siya ilaalat na. Yun yung ating protection, savings at investment. Napakasimple, wala akong sinasabing mga kakaiba po dito, ha? Real talk lang tayo. Megus lang yan minsan. Diba? Megus, mix lang yan. I-diversify lang natin sa iba't ibang mga investment natin. Importante, protection, importante may insurance ka talaga. Next slide! Okay, yun nga, sinasabi ko. Isabuhay natin no BEC. Ano yung no BEC? No? Okay. Sa ngayon, sa nais mo yun, ano ba ang naisip nyo pa na bakit nahirapan pang magtipid o mag-ipon? Sige nga po, sino pang nahirapan magtipid o mag-ipon as of now? Uy! Sige po, ano po, sinahirapan ka, bakit po? Kasi po, marami po extra family na nakatira sa akin. Sige po, pengi pong pera. See? Nagets nyo? Awareness. Sino pa po? Magpakatotoo kayo. See? Gets nyo po yung sinasabi ko? Pag naging aware si Ate Marlene, oo nga pala. O di, from there, create ka ng posibilidad. Mag-create ka ng possibility. O marami, pinapakain. So, gagawa ka ng paraan. Kaya nga BEC tayo. Gets natin? Make sense? Pinoy! Oo, kasi hindi masasaya yung seminar natin dito kapag paglabas natin, BSDU, patay tayo dyan. Ilang minutes pa ako? Ilang minutes pa ako, sister? 30 pa, o diba? 30 minutes pa akong naku po. Next natin. Ano yung BSDU? Balik sa dating ugali. Diba? Matanda ko ang bata ka mga ipin na wala. Psychological po kasi yan eh. As a life coach, gano'n nangyari. Kaya nga po yung no BC natin, paging aware, uy! Nagbi-blame ka na naman, uy! Nagko-complain ka, kailangan maging aware tayo. Pag mag-isa ka na lang, sasa-jeep ka, ano ba ito, mga ito? Nakayos mga itong, nakayos. Maging aware ka, ayaw nga pala, nagko-complain ako, dapat awareness. Kaya 21 days na ko po, promise. Hindi po ako ganito magsalita before. Ako'y, alam na, asawa ako'y puno-puno ng galit sa mundo. Yung tipong ganito, may makita lang hindi maganda, nagmumura na ako, nag-init na ulo ko. Ganun po katindi yung personality ko before. Puno-puno ko ng galit. Kasi nga, nung bata ko, sila, mga ganda, gwapo ako, cute lang eh. So kumbaga, hindi ako, yung attention ba, hindi ako walang attention. Anak daw ako sa labas, sabi ng mga ibang tao. Imagine that. Nakita niyo po yung pinagdaanan natin. Kasi may ano yun eh, kung bang tinatawag yan, meron tayong tinatawag na things happen sa past natin. Kaya bakit hanggang ngayon, nahirapan tayong mag-move forward. Panibagong topic yun. Okay? Panibagong topic yun, pero importante yung OBEC natin. So ano ba yung deepest why mo? Ano ba yung why mo? Ano ba yung why? Ano ba yung why sa Tagalog? Bakit? Ano bang matinding bakit mo? Sige nga po, ano ang pinakamatinding bakit mo sa buhay? Ano yung deepest why mo? Sige po, huwag po kayo maya mag-share. Bakit ba kayo nandito ngayon? Bakit ba hanggang ngayon nagtatrabaho kayo? Bakit ba hanggang ngayon feel pa rin kayo yung mga apo nyo o pati-serve pa rin kayo? Ano ba yung deepest why nyo? Kasi once hindi natin ito nalaman itong mga deepest why natin, ang point natin, ano lang, wala lang, basta-basta lang. Maski pops lang, megus-megus lang, huwag naman ganun. Di ba? Ano ba yung deepest why natin? Ba't ka nandito ngayon? Sige nga po, yun lang, deepest why natin. Ba't ka nandito ngayon? Ang
pisto yung bakit yan. Yun. Kaya nga, sige, tutulungan kita doon. Bakit hindi ka makaipon? Sige, ngayon, sagutin mo ngayon, bakit hindi ka makaipon? Yung sagot mo, ay tanong mo, sagot mo ngayon, bakit hindi ka makaipon? Kuya. Hindi ako nag-iipon. See? Palakpakan po natin. Success, right? Kailan ka nag-start mag-ipon? Nung bata ka pa o wala pa? Ever since? Kasi ngayon mag-ipon ka na. So, October 28, ano oras na? October 28, 2:30 mag-ipon ka na. Palakpan natin. Nag-gets niyo po? Kasi yung tanong natin, sagutin natin. Kaya yung events, response equals outcome. Ba't din makaipon? Kasi yung response, ba't di ka nag-ipon? Ito mag-ipon ka. Simple as that. Negos lang yung isa. Okay? Kasi piso-piso malaking bagay na po yan. Okay? Nag-gets po natin. So pag mamaya, ito po, look at me. Pag kayo natulog, mamaya, pag hindi kayo makatulog, naisip nyo ako, naisip nyo ito, ibig sabihin, gumagana na yan. Megos yan. Sabihin, may kailangan mong gawin. May kailangan mong gawin sa buhay mo ngayon. Pinoy? Manigurado pa. Okay, next slide. Okay, gaano ka-importante ang pera sa buhay mo? Importante talaga. Importante naman. Importante talaga. Kasi mga iba sabi, importante, mamahalan lang tayo, kalokohan nyo, bulahan lang. Di ba, may gano'n? Yan? Importante, mahirap lang tayo. Diyos ko po. Mahirap lang, mas kinagdidin. Kalokohan po yun. Try mo, ikaw patulog ka sa Islam areas, di ba? Sorry for the word sa mga ano nga, di ba? Settlers. Sa tingin mo ba okay yun? Hindi okay yun. Naglulukuhan tayo. Kailangan din ng pera. Pero importante yung pera natin. Money is lubricant. Yun nga, liquid yan eh. It's a tool. Okay, wag pagsakin ka doon mag-reflect yung katauhan mo. Sample natin. Okay? Pinautang ako ni Ate Jo ng 10,000. Okay? Hindi ko siya nabayaran. Doon makikita kung gaano yung ugali ng isang tao. Tinatawag na acidity. Pag pinautang mo ang tao, ako ang friend mo, tapos hindi nagbayad, doon makita yung tunay na ugali niya. Okay, pautang nga. Okay? Doon yung makikita. Kaya alam niyo yan, kung pag inaabuso kayo, alam mo na this. Okay? Huwag na kayong paabuso, huwag na kayong magpakamartir. Okay? Once is good, once is enough, three is too much. Pag-apat, pag na, i-unblock mo na, i-block mo na. Di ba? Musta? Naku po, nakakatakot yung mga musta. Money is power. Money has power. So, depende nga po, di ba? Like sa government, di ba? Kumbaga, pera-pera lang yan, galaw-galaw. Salo ngayon sa eleksyon. Alam nyo na yan, hindi natin ganyan. Pera-pera lang din talaga. Minsan, hindi naman na lahat natin, pera, di ba? And then, money brings freedom. Tama? Freedom, balanced life pa rin. Kami ng misis ko, sa totoo lang, kami po ay retired na. Tambay. Tambay na po kami. Ako po ay 48 years old, siya ay 51 years old. Ako nagkakalin eh. Tambay na po kami kasi po may kadahilanan. Kasi po masyado kaming sweet. Diabetic po ako, kami. So dumating point na ano siya, na wala sa trabaho. Ako naman, yun mga part-time income, mga rakit-rakit na usual, entertainment. Kaya nga dami kong mga pati tugtog sa patay, pati sa buhay. Alam ni Tita Becca yan, talagang makita nyo, ang dami kong mga titles. Pero, dahil nga sa deepest why ko, mahal ko yung buhay ko, mahal ko family ko, kaya ko ginagawa yun. Yun yung deepest why ko. Isang palakpak naman. Isa lang eh. Yeah, very good children. Money as time. Kasi po, katulad namin, okay, bata pa nga pero tinamaan kami ng sakit eh. Pero kung hindi ka nagpursige, nagsumikap ng bata ka pat malakas ka pa, paano ka makaipon? Walis, nakaipon naman kami kahit paano. Nandito pa naman kami. Kausap pa naman kayo, maski na wala kaming trabaho. Pero mukha ba kaming mukha ba kaming siguro to parang stress sa buhay? Hindi naman, di ba? Quick pa rin, di ba? Ganun yun eh, freedom kasi balance pa rin sa oras eh. Nakakapag-serve ako, bukas may tugtog ako sa church, bukas may mga ganun. Nagagawa ko because of that freedom na tinatawag ng money. Kasi we know how to handle money eh. Dumating sa point kasi na kami rin po, at laki na sweldo ako din, ang dami ko din mga racket. Dumating sa point na wala kaming ipon.
paano? Hindi kami bibigyan ng tithes, 10%. Dumating sa point sa refrigerator, wala nang laman. Pero may mga kinikita kami, kulang nga. Mali nga yung proseso namin. Kaya nandito kami sa inyo, kung ano yung failure namin, alam ko may failure din kayo. First attempt in learning yan. Pinoy, Manigurado ka. nakakaano kayo? Nakakaano kayo sa ginagawa natin? Ha? Pwede umiyak. Money as status, yun nga po eh. Ay, mayaman ako, milyonaryo ako. Yeah, pero pag namatay ka, tatagtarin ka, hindi makita ng milyonaryo to. Basa mo ka, hindi ka milyonaryo to. Status lang naman siya eh. Pero kapag inabuso mo, patay na. Kaya nandito tayo ngayon, yung no BEC natin. Pakababa, maganda nga yung simple lang SM eh. Alam mo yung SM? Maganda nga yung SM lang eh, simpleng mayaman eh. O, di ba? Simpleng mayaman lang naman nga, hindi ka naman ipapakita sa Facebook, di ba? Marami ka nun, di ba? Tapos dahil mga utang, sira ulo to ha, may utang to sa akin, tapos blessed daw, tapos namin sa ibang lugar. Ganon, nakaka-relate kayo. Sige na, alam nyo na yun. Pinoy! Manigurado ka. Next slide natin. Si Father. Kung hirap ka na, ngayon, time to change na. So sabi ni Father Joseph, di ba? Sa Facebook, di ba? Sa kanila, no? Magbago ka na sana, bago pa man maging huli ang lahat. Bago ka kunin ni Lord. Di ba? Yung deepest why mo. Yung deepest why mo sa family mo, paano kanino ka gumigising? Bigay mo na, hindi lang pera to eh. Pag-serve mo kay Lord, yung tinatawag natin na 3 T's, time, talent, tsaka treasure. Tama. Hindi lang puro pera to eh. Yung time mo, talent, tsaka treasure mo. Hanggang kailan mo pa ibibigay yun? Pag-serve mo, pati sa family mo, through yung sama ng God. Okay? So pag dito, pamayang gabi, pag hindi ka pa rin talaga, pag tulog na tulog ka, ay wala yun. Pero pag yung binatang mo, naku po, gumawa ka na talaga. Next natin! Yan na! Next slide! Back to basic tayo! Di ba? Dati kasi, may mga sweldo, kumita. Ayan, di naglapos ka, laki pa nga ng crocodile mo eh. Kaya wala kang ipon. Mag-shift ka ulit dito sa sa 30 pesos ka, sa Divisoria. Okay rin, buy one take one. O, importante, malinis. Make sense? Uy! Pinoy! Manigurado ka. Sakit, di ba? Ganyan din kasi, lahat naman tayong guilty dyan eh. Kaya nga tipid-tipid, hindi makaipon kasi ang yapang dyan eh. Crocodile. Diba? Crocodile. Next natin, tingnan natin. Uy! Nag-Starbucks daw. Starbucks na lang tayo. 3-in-1 na lang tayo. Diba? Yes. Ha? 150. Ito magkano ito ngayon? Sige nga, kung nag-Starbucks. 4. Pag senior pa, magkano? 3. Manigurado ka. 4, 200. Isang pa, tingnan natin. iPhone Uy, ba? cellphone. Ipon. Amen. Diba? Yung cellphone mo ngayon, following week, naku po, may panibang lalabas na naman ng model yan. Importante, nakapag-text ka, nakapag-tawag ka, okay na yun eh. Ewan ko sa mga anak ninyo. Depende yan. So, depende talaga yung responsible parent po talaga. No? Ipon. Okay tayo? Okay, next slide. Okay, it's not about how much money you make, it's how much you save and invest. Ulitin ko no? Hindi gano'ng kalaki yung kinikita mo. It doesn't make sense pag hindi ka nagsisave talaga. Importante. Piso-piso, malaking bagay na yun. Nagkakaintindihan tayo, Pinoy? Manigurado ka. Very good children. Next. Ito na. Sino may mga asawa? O maraming asawa? Ay! Sino may mga asawa dito? Okay, good. Marami kami, no? So may tinatawag tayong conjugal property, right? Yung gamit ko sa akin. Dito naman conjugal money gagawin natin. Ano yung conjugal money? Yung pera mo ng misis ko, yung pera ko ay saya. Sa kanya at sa akin din. Kumbaga, pera niya akin doon. Yung pera ko sa kanya din. Paano tayo makatipid ito? Anong sample nito? Halimbawa, tayo mga lalaki. Magmuna tayo sa beer house, halimbawa. Oo. Siyempre, yung pera natin, sasawan natin. Alangan naman sabihin natin, Mami, mag-beer house kami ng kumpare, 10,000. Jahe, di ba? So, kumbaga,
pag sila sale naman sa SM, halimbawa, Dad, may sale, paying 5,000. So, ibig sabihin, nalalaman na natin yung ikot ng pera. Kung saan nakuha yun. Kung baga, paano tayo magalaan doon. It's all about transparency. Gets nyo? Kasi mga iba talaga, ang alam ko karamihan, binibigay lang sa asawa. O, ito na ba lang mag-budget, di ba? So, kumbaga, mga iba naman, naku po, dami mga kalokohan ng mga mister. Alam nyo na yun. Kaya ito, pwede yung gawin, pwede hindi. Depende naman sa inyo. Kasi kami ginagawa namin yan eh. Mami, penging panjuts. Sabi ko nga panjuts. Pero hindi ko nag-iwasi, baka loko-loko lang namin. So, kumbaga, pagkakakain kami, okay na yung McDo, magkano lang yung mga promo-promo, okay na yun, di ba? Yun yung kumbaga dati sa point na pag-mamature ka talaga. Di ba, Pinoy? Manigurado ka. Okay, syempre, dibigyan ko ng 5 minutes, no? Nandito kasi ng aking ex-girlfriend, no? Syempre, sabi nga natin, ang secret sa isang successful marriage is mabuting asawa, syempre, no? Without further ado, siya yung mag-ano sa atin. Mag-share, no, ng konting kumbaga insight kung bakit ano yung mga tinatawag natin sa special literacy. Yung iba, syempre, si Ate Mayet, no? So, Mami. Ayan. Good afternoon po. Ayan. Buy one take one daw po kasi kami. Uso yung sale. So katapusan na buy one take one. Ayan. Ako naman po yung pang actual. Paano ba ginagawa? Ayan. Bigay ko muna yung background ko po. Ako po ay dating empleyado. Laki po ako ng co-op. Ako po ay employees co-op yung sa amin. So, dati, narinig ko si Sir kanina, sabi niya, taga-CDA ba yan? Ay, hindi po siya, ako po. Hindi. Pero sarado na po yung co-op namin, employees co-op po. 17 years. I've been a secretary, a treasurer, BOD, what have you. So, nakarating na rin po ako sa iba't ibang panig ng Pilipinas para po sa seminar all over the Philippine CDA seminar po. So, after po nang mawala ako sa company, sa Ovaltine po, naging transport co-op naman po. So, ganun din, naging secretary din, naging board of director, hanggang sa wala na rin po ako sa transport co-op. Kaya kanina, tinatanong ko po, yung, nagtatanggap na po ba kayo ng hindi taga-parish? So, paano po yung ano nyo, deposit nyo? May fixed at saka savings, di ba po? Ayan. So, i-share ko po sa inyo kung paano, kung bakit, etc. etc. So, yun. So, yung financial literacy ko po, windang-wind lang. Up and down din po yan. Kagaya po ng sabi, hindi naman po perfect. Hindi po porke financial advisor siya, hindi po porke nagtotalk siya ng ganito. All throughout, okay kami. Hindi po. Nag-up and down. We learned it the hard way din. Pero ano yung nakatulong sa akin? Number 1, co-op. Nang nagsara po yung kumpanya namin, sinarado din yung co-op. Ano po yung bumuhay sa akin? Yung fixed deposit ko. Bakit? Yung fixed deposit po, hindi nyo makukuha yan not unless mag-withdraw na kayo, di ba? Nung nagsara po yung co-op namin, magkano po yung fixed deposit ko? Almost 200,000. O, di ba? Wala mang co-op, may pera ako. Magkano savings ko? Almost 100,000. So, roughly, may 250 ako doon. Bakit? Nagsara yung kumpanya eh. So, maganda po ang co-op. I'm a believer of co-op. So, nag-aano rin po kami. Nagkakaroon kami ng mga, paano ba mas kikita ang co-op? Ano ba yung pwede nating ipasok sa co-op para sa miyembro? So, yun. And then, yung sinasabi po niya na, bakit hindi tayo nakakaipon? Eh, kasi may malaki gastos, maraming pinapakain, etc. etc. Hindi po ako naniniwala dyan. Alam niyo po yung lola ko, elementary lang yun natapos niya. Pero my goodness gracious, hindi na uubusan ng pera. Bakit? Ang hilig mag-ipon. Nung namatay po yung lola ko, sa mga sipit-sipit niya, sa ilalim ng cabinet,
sa ilalim ng something. Nung namatay po ang lola ko, 2004. Hindi, 2003. 2004 pinanganak yung anak ko, 2003. Pero nakita namin sa gamit niya, mahigit 10,000. Sipit-sipit kung saan-saan. Bakit? Ang hilig niyang mag-ipon. Nagtatrabaho ko, tama yung sabi ni sister kanina, nagtatrabaho ko, mas malaki sweldo ko. Pero pag nauubos yung pera ko, sa lola ko ako nangungutang. Bakit? Hindi ko alam. Lagi siyang may pera. Ang hilig niyang mag-ipon. Hindi po totoo yung konti lang yung kinikita, walang ipon. Hindi totoo. Bakit? Ako po, ang background ko po is sa IT. Unang-unang tinuro ko, nung hindi pa uso yung Excel, itinuro ko po sa production workers. Nagtatrabaho po ako sa Ovaltine. Itinuro ko po sa kanila yung multiplication. Simpleng-simple. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Eto yung Saturday, eto yung Sunday. Magkano po Yossi ngayon? 10 mahigit isang stick. Isang stick. Ang tanong ko agad dun sa mga kasama namin, production workers, nakakailang stick kayo isang araw? Isang kaha. Isang kaha. Magkano na po isang kaha? 130 mahigit. 130. Depende sa brand pa naman. Palagay nyo ng 100 na lang. 100 times 5. 500. 500 times 5 lang po yun, hindi times 7. O pagpalagay mo na times 7. So 700 yun sa isang linggo. Times 4. 2,100. Times 12 nyo po. Ganun kalaki. Alam nyo po ang reaksyon ng mga production workers namin? IPI na yan. Ganyan ba kalaking yosi ko? Sabi ko, bakit kuya? Nakakailang pakete ka, isa't kalahati. Kasi kada break time, yosi. Sabi ko, kuya, tingnan mo oh. Tinapon yung pera. Sayang lang yan. Sabi niya, Sarap, pambaga. kamot ulo sila. Inom. Magkano na ang inom ngayon? 150. So pag nakikita nila yung gastos nila, kapag araw-araw maliit lang, hindi nila nakikita. Okay lang yan, meron naman extra eh. Pero kapag minultiply mo ng times 1 week, times 1 month, eh kung halimbawa nag-alkansya kayo, ako po, ang guilty pleasure ko ngayon, mag-ipon ng 20 pesos. 20 pesos na buo. Imagine niyo 5 piraso lang ng 100. May isang box na po ako na ganyan. So magkano na yon? More or less, mga 5,000, 10,000 na po yun. So hindi po ba ipon yun? Anong ginawa ko? 20 pesos na yun. Sige, magbilangan tayo, andun sa bahay. Bigat-bigat nga eh. Mahalaga po yung coins. Kasi nakakaipon tayo doon. What else? Sa pagbili po, kailangan may classification na. Dati, sorry po ngayon ko lang i-divulge. Umabot po ng mahigit 100,000 ang sweldo ko, isang buwan. Nung nagtatrabaho pa ako. So, anong ginagawa namin? Maliit pa yung anak namin, Mami, I want Starbucks. Tara, Starbucks tayo. Magkano Starbucks namin kaming 3 lang? 1,000 plus. Bakit? Kaya eh. 100,000 sweldo ko. Sweldo ko pa lang yun. Wala pa yung racket niya. Kaya eh. Ano yung thinking ko? Kaya eh. Meron eh. Alam ko na naman dati yung kurot principle. So parang feeling ko, sa isang quincenas, may 50,000 ako. So, pwede namin i-indulge yung sarili namin sa gusto namin. True enough, meron naman akong insurance, meron naman akong ganito.
Pero ano yung nakapagpabukas ng isip ko? Number 1, yung nagkasakit ako. Shucks, sana mas nag-ipon ako. Sorry, kahoy pala siya. Sana mas nag-ipon pala ako. Bakit? Pandemic number 2. Alam niyo po ba, the entire pandemic, we live by our savings. Sinong magkakaganon? Sinong swerte ang nabuhay sa pandemic sa savings? Ay kami po yun. Nakakapag-grocery kami, nakakapagpa-deliver kami, nagagawa namin yung gusto namin. Small guilty pleasures. Pero bakit? Kasi may savings kami. Yun nga lang, patapos na yung pandemic, patapos na rin yung savings ko. Ay, wait lang, kailangan ng rumakit-raket. What's worse, it was during pandemic na sinabihan ako ng, di ba hindi po pwede yung face-to-face na consultation? Pina-2D echo ako. Pina-2D echo ako, ECG ako. Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor, sorry ma'am to be the bearer of bad news. Anong ginawa pa ng doktor? Kailangan magbayad ka muna sa GCash ng consultation. Kasi, pag hindi ka nagbayad ng consultation, hindi ka tatawagan sa Viber. Ano sabi ng doktor? Sorry to be the bearer of bad news, ma'am. Pero 30% na lang po tumatakbo yung puso nyo. Normal po is at least 55%. Shucks. Unang-unang naisip ko, doktor ka lang, hindi mo pa ako na-stethoscope. May Diyos ako. Amen? Amen. So, anong mangyayari kapag all throughout these years, hindi ako nagtabi ng mga pa-20-20. Hindi ko ginaya. Yung nanay ko po, mana sa lola ko. Sipit-sipit. Nung namatay po siya, sabi niya wala daw siyang pera. Alam niyo po na niligpit namin yung kwarto niya. Alam niyo kung magkano naipon namin? 29,000. Kung saan-saan nakalagay. Ha? May pera sa bag. May pera na kaganyan. May pera sa ganyan. Grabe. 29,000. Magkano po yung nagastos namin pagpapahukay sa Heaven's Gate? That time, 18,000. Sagot agad nung nakuha namin na barya-barya. Grabe, di ba? So, huwag niyo pong aanuhin yung mga 20-20 dahil siya ay importante. So, isa pa po, we are now living in sandwich generation. Alam niyo po yung sandwich generation? Yung iniisip mo na yung nanay mo, naku, may sakit si mama, kailangan gastusan ko si mama. Naku, si papa, inatake, etc. etc. Ay, naku, yung pag-aaral pa ng anak ko. Ito pa. Bakit? Kasi nga po, yung panahon nila noon, hindi naman sila namulat na, ay, dapat meron akong insurance, dapat meron akong ganito, dapat meron akong ganyan, para hindi mamroblema yung mga anak ko. Kami po ngayon, meron na kaming memorial plan. Meron na po kaming lote. Bakit? Kasi para hindi mamroblema yung anak namin. Diba? Dati po kasi nakakatakot yun. Natakot sila. Natatakot silang bumili ng lote. Pero, alam niyo po ba, nasa Heaven's Gate, ang lot ay nasa sa Heaven's Gate 2 na po, ha? Nasa 62,000 kapag huhulog-hulugan mo. Pero mamatay ka ngayon, kailangan mo ngayon din. Magkano nila ibebenta sa'yo? 85,000 plus 20-something thousand, 29 yung pangupay. Grabe, di ba? Mahal mabuhay pero mas mahal matay. So, ano pa po? Huwag tayong magkaroon ng sakit. Ano yung sakit na yon? PB. Ano yung PB? Pa-victim. Eh, kasi wala akong pinag-aralan niyo. Ganito lang ako. Hindi naman ako tinanggap sa trabaho. Ito lang ako eh. Hello. Ang dami nang pwedeng gawin ngayon. Galing-galing mo nga magtiti-tiktok dyan. Diba?
Kung gusto may, Paraan. kung ayaw may, Dahilan. dahilan. Ang dami niyan. Ano pa po? Sakit sa paa. Ano yung sakit sa paa? Sakit sa paa sa asa. Bakit? Meron lang kamag-anak sa US. Akala, kapag yung pera nila napunta dito, magkano conversion ngayon? 50 plus, 56, 57. Akala, mura lang sa kanila yan eh. Anong gagawin? Ate, wala na akong babayad na renta. Mura lang naman eh. $300 lang sa'yo yun eh. Asa? Bakit? Siya bang nanganak para sa anak mo? Siya bang kumayod para sa'yo? Alam niyo po, natutuwa ako kasi may pinamana sa akin ang nanay ko na hanggang ngayon dala-dala ko. Ang sabi ng nanay ko, natutunan daw niya sa isang ex-seminarian na kapag ikaw nagkaroon ng anak, responsibilidad mo yung anak mo. But once yung anak mo nagkaroon ng sarili niyang anak, ang responsibilidad niya ay Anak mo. yung anak niya, hindi ikaw. So dapat tayong mga patanda, alam natin kung paano yung sarili natin. Hindi yung, yung obligasyon mo, pabayad ng kuryente, pambayad ng ganito, pambayad ng grocery, ay, pinag-aaral kita eh. Asan na yung ano? Ay, hindi po ganun. Bakit? Alam niyo po, graduate po ako ng PUP. Meron po akong professor na supporter siya ng anong tawag doon? Isa siya sa mga activist. Anong sabi niya? Alam niyo ba na yung anak niyo, literal, kapag gusto niyang walang gawin at maging bum buong buhay niya, at buhayin niyo siya, pwede. Bakit? Pinili ba niyang mapanganak? Hindi, di ba? So, forever and ever, pwede niyang pwede niyo siyang maging responsibility. But, ang sinasabi niya, pag naging magulang ka daw, tanggal ang responsibility ng anak mo sa'yo. So, dapat, yung mga anak natin, alam din tumayo sa sariling paa. So, again po, last na lang po. Ang last na lang is, kailangan malaman natin yung priority natin. Yung need, want, at saka luxury. Gets? Need, want, at saka luxury. Ano po ginagawa namin yan? Kami po may notebook sa bahay. Nakalista po doon lahat ng mga monthly na kailangang bayaran. Meralco, tubig, internet, cellphone load. Lahat ng mga dapat na bayaran every month. Bahay, etc. etc. Lahat nakalista doon. So, kukompute mo yun, magkano yun lahat-lahat. So, dapat, yung listahan mo na yun, ang uunahin mo is yung mga importante. Hindi yung nakuha mo na yung nakuha mo na yung sweldo mo. Ay, malayo po yung bayad sa bahay, sa akin si pa. Tara, mall tayo. Tara, sale tayo. Tapos yung sa need po, pag nakita mo na, ay, meron na ako niyan. Ganda, no? Kailangan ko pa ba yan? Ay, hindi na. Kasi need na yun eh. Luxury. Ako po mahilig sa alahas. Confession of Eklabo. Noon pong bata-bata pa ako, every bonus, ang ginagawa ko, bumibili ko alahas. Pero pinapaalam ko po sa asawa ko. Investment naman siya, totoo. Pero kailangan ba? It's a luxury na pwede mong bilhin kapag meron kang extra.
So yun po, again, hindi po nakukuha sa laki o liit ng sweldo ang savings. Unahin po natin yung paunti-unti. Magugulat kayo, meron na. O kaya, dagdagan nyo yung savings nyo at fixed deposit nyo sa po. Yan po. Thank you. Grabe, saksitari ko, no? Thank you, no? So, ulit na, sino may gusto ng 100? Anong kailangan gawin? Yun yun. Say next slide po tayo. Galing. Thank you. So po, gentle reminder natin kanina, no? So yung kaninang nangyayari natin. Tunikap na lang tayo, no? So yung gentle reminder po natin, syempre hindi po natin, magsisimula tayo sa PSI. Protection, savings, tsaka investment. Importante, protektado ka muna talaga. So stage po yan, hindi pwedeng investment agad. Naku po. Dito muna medus, no? Protection muna, savings, tsaka investment. Okay ba tayo? Pinoy? Manigurado ka. So dito marami sa internet yan. Ako po sa YouTube, marami mga free courses yan. So, importante, mahalaga, simulan lang po talaga natin. Ang no BEC pa rin, ha? Okay, next slide po natin. Wala tayong matapos. Yay! So, pakibasa. Don't put your eggs in one basket. So, yung itlog nyo, huwag na sa isang basket nilalagay. So, ibig sabihin nga po natin, di ba? Pag meron tayong naipon, diversification. Saan pwede mo ilagay? Basahin na yung tipong you can invest na kung pag yung kaya mo invest na hindi mag-release yung savings sa family, yung budget ng family mo, pwede ka mag-invest pa unti-unti. Like ako sa example, kasi mga iba sabi sa crypto, medyo risky. Depende yan. Ako, nag-invest ako sa crypto. Pero yung Bitcoin na yun, nakatulong sa akin sa emergency, pagpapatayo din ng bahay. So, depende sa pananaw mo talaga. Kasi money is neutral eh. Kasi kunyari, sasabihin ako, crypto, hindi maganda yan, pangit yan. Baka siya kasi may karanasan sa pangit. Ako may karanasan sa maganda. O di mag-hold ka, mag-invest ka maliit, crypto. Okay naman lahat eh. Sabi nga natin, wala namang masamang dabo ginawa si Lord. Tama! Lahat naman ginawa ni Lord. People you are with. Diba? Mga ganda eh. Nasa pananaw lang talaga natin. It's because of this, next natin, okay? Yun nga, if it sounds good to be true, tumakbo ka na. Paano? Kapatid, 10,000 invest ka. Then, kinabukasan maging 20,000. O next month, maging 20,000. Ay, naku po, tumakbo ka na. Uy, ulitin ko kasi ako din, naanong sa mga ganito before eh. Siyempre, pag na-experience mo, masakit. Pero kung na-experience ang iba at nakinig ka na other people's experience, eh matuto ka. Pero kasi gusto natin mga Pinoy, nasasaktan talaga tayo. Di ba? Yung baliw na baliw tayo, pero pag nangyari sa atin, ay oo nga pala, tama ka. Right? Pinoy! Manigurado ka. So pag sabing, uy, wala kang gagawin. Pag wala kang gawin, delikado yan. Naku po, ang daming pa rin mga, pati mga artista, mga na ano, di ba? Alam niya natin mga istorya niya, naku po. Kaya pag nabalita ko, nakita ko sa TV na ganyan, ay naku po, ito yung ating estudyante. Scammer pala, no? Pero wag na po, pag sinabing ganito, 5%, 20%, naku po, delikado, huwag na. Thank you. It's always, it's all right to say no. Kaysa laging yes para to please people, hindi, it's all about you eh. Hello? Diba? Naku, mamaya may magalok sa inyo. Uy, power, pare. Uy, bago to. Alam nyo na yan, mga gano'n, di ba? Yayaman tayo. Pahala kasi. Okay, next po natin. Ayan, tingnan nyo, pakibasa. Kay Jim Carrey. I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dream. And so they should see that it's not the answer. Yan nga, yun nga, sabi ni Jim Carrey, kung lahat di ng pagkakataon maging rich and famous, doon na nila makita ko anong true happiness talaga. Next natin. Alam niyo na yan, di ba? Maraming mga yumaman pero at the end of the day, kulang sa pagmamahal. KSP. Di ba? Kulang sa pansin, kulang sa pagmamahal. Bumabalik dun sa ano pa talaga yung deepest why mo. Okay, pagtulog natin, no? Huwag mo tayo matulog, ano yung deepest why ko? Kasi pag may kurot na sa puso nyo, yun yung deepest why nyo eh. Para kanino ka bumabangon? Para kanino ka gumigising? Hoy, manigurado ka. Pinoy! Kaling talaga ng cheap mga estudyante. Next!
Very good. Oh, last na talaga. Naku po, sayang to. Sino may gusto talaga dito? Paano? Sino may gusto? Oh, sino may gusto nito? Naku po. Yun, at the end of the day, sabi nga po natin, at the end of the day, mga iba kasi kausap ko, okay na akong ganito sir eh. Kumbaga nakatulong ako, okay na ako. Okay nga, sige, okay ka na ganyan ka na lang. Be grateful. Maging happy ka na lang sa sitwasyon mo. Ayaw magnegosyo, ayaw magtrabaho, okay ka, nag-serve ako kay Lord, okay lang, just be happy. Be grateful. Meron po ba rito, ano? Ano yun? Payong. Payong. Yes, pay. Payong. Ikaw, gusto mo 100? Gusto mo 100? Oh, gusto mo 100? Gusto mo 100? Gusto mo 100? Okay, congratulations. Palakpakan po natin. Bakit? Diba sabi ko nga, unang-unang, sino may gusto ng 100, taas ang kamay? Pero did you take actions? Nag-action ba kayo? Kinuha niyo ba? Ganun ang ano natin, ang buhay natin. Lahat may gusto po, pero inaksyonan ba? Ang tanong, nag-action. See? Kaya pag sabi ko may gusto nito, kung gusto nyo, kukunin nyo. Makikipagabulan kayo, bulang nakipagabulan. Nag-gets Maliit daw nyo? kasi. Sino may gusto ng 200? Bibigay ko. Baka. Sa'yo ba ito yung 200? Hindi. Oo, sa'yo ha. May sila number. Alam mo sila number? 100. Sino yung natigil 100? Ay, magbalik ako ha. 50. Sino? O yung ano, bigyan mo sa akin ito. Babasahin ko. 2 piso po. Ayun o. O wala, akin na lang. Kaya ate, 200 bucks. Yan. Gets niyo po. So, last na po natin as a life coach, no? Kasi talaga pinapattern natin. Ay, di bukas. Sabi nga po sa being grateful, di ba ganito po? Si Lord, binabless tayo every day, right? Every second, every minute, alam niyo yan. Pero kung puno-puno ka ng hatred, puno-puno ka ng stress, puno-puno ka ng sama ng loob, ito mangyayari. Si Lord na, dyan, be-bless tayo. What if, ang barala mo ganito, si Lord nagbibigay ng blessing, ano mangyayari sa blessing? Timatapon. Right? Paano kung ganito yung ating, wala nang BEC? No BEC na, no BEC, no? No? Blaming, no? No? Paano kung walang tayong gano'n kasi lahat, ang sarap na eh. O yun ang blessing ni Lord. Sige! Salok lahat. Salok lahat. Kaya po, tinatawag natin, birthright mong mabuhay, no? Birthright mong maging happy, healthy, wealthy, and even holy. Tama? So, thank you, Ate. So, dito po, sa being grateful, kita nyo ginagawa namin ni Mrs., communication pa rin. Kasi tumating sa point kasi nung tatay ko, nanay ko, matataas yung posisyon eh. Kaso, tataas ang sweldo kasi din ko kami taga-away lagi sa bahay. Meralco, ang laki dami kinikita namin sweldo nila, laki ng sweldo, pero sa Meralco din, ano kung sino magbabayad. So, sabi ko nga, pag ako nagkapamilya, hindi ganito magiging setup ng family ko. Malaki kinikita nila, may mga posisyon sila, pero pagkabayad ng Meralco din, wala, hindi magbibigay. See? So sabi ko nga, I will create a family na kung baga ako, kung ano tulong sa family ko, hindi ako magiging victim, hindi pa asa eh, hindi pa victim eh. Now is your choice. Kaya nga ito nga, being grateful sa nangyari sa atin. Kaya nag-create ako ng family ko na kakaiba eh. Kaya nga yung conjugal money, di ba? Alam, sabihin ko sa mami ko, mami, papiraw sa ako, pahing pera. Sa tingin, bibigyan mong pera nito. See? So, ito is importante, yung being grateful ka, being happy na makita mo yung resources mo. Tingin ka sa bahay mo na ano pwedeng pakinabangan, maging pera. Being grateful yun eh. Being grateful sa nakasawa mo ngayon, maski mag-isa na lang o mag-isa ka na lang, tumingin ka sa bahay mo, may makita kang pwedeng pagkakitaan. Tama? Pinoy? Manigurado ka. Kasi nakikita natin puro mga negative thoughts, yung ants. Ano yung ants? ANTS, automatic negative thoughts. O diba? Pag sa umaga, bihirang buhay ito, bisita buhay ito, umaga na naman nakakapal mga, the usual. Negative thoughts. The usual sa pera, ganyan din. Ano ba, wala namang pera, nakabisita buhay ito. PI na buhay ito, walang pera. Automatic negative thoughts. So, pag sinama natin yung tino ko kanina, magiging, wala kasing sinusulat, mga ibang susulat, very good eh.
Yung sinasabi ko kanina, ERO no becans. Yung ERO, events, response, outcome, ERO, no BEC, no blaming, just complaining. Yung ANS, automatic negative thoughts, kapag iyon na sa buhay natin, ay naku po, limitless ka, very powerful ka as a person. You can just imagine. ERO no becans. Yung events, response, outcome, no BEC, kaso ANS, automatic negative thoughts, kapag yun, ginawa mo automatic positive thoughts, ang sarap mabuhay, maski na wala ka pang pera, isip mo, paparating na. O, di ba? Mas maganda yun? Ay, wala akong pera, hindi. Paparating na. Di ba? Isang bagsak nga na, Lord. Kaya nandito ngayon, meron tayong good news. Gusto niyo good news? O, binalik ko na yung pera niyo, yun ang good news, ha? Next natin. Okay, ito tinatawag na universal bank. Okay, yung seksitan ko po, siya po magbibigay sa inyo ng ating, ito po yung gift ko sa inyo. Ito yung blank check. Ito yung sinasabi kong psychological wallet ninyo. Okay? So ito, hindi nyo sasubmit to sa akin, lalagay ito sa bahay nyo na nakikita nyo everyday. Okay, para magmamanifest yan. Law of attraction yan. Okay, nakalagay dyan kung ano yung gusto nyo makuha. Okay, dollars kung gusto nyo. Bahala kayo, yung peso. Depende po sa inyo yan, ha? Huwag magkopiyahan. Okay, walang kopiyahan. Iuwi nyo po yan. Susulatan nyo po yan, kayo pipirma dyan. Alam nyo naman yung i-checking yan, di ba? Pag yan na-blanco, blanco rin yung pera nyo, so wali na lang. So, bahala kayo kung magkano gusto nyo ilagay. 3 million, 5 million, 2 million. Tapos, thank you. Lagay nyo pa yung pirmahan nyo. Mag-manifest yan. Everyday, pag nakita nyo, mag-iiba yung pananaw nyo po talaga dyan. Promise. Naku po, ang laking bagay po niya, yun yung law of attraction natin. So, ano yung isip mo, mag-manifest yan. Kung positive, negative, mag-aaral lang din sa yan. Alright? So, may tanong po. Bago tayo, actually tapos na tayo, pero kung may tanong, we can, at least 2 to 3 questions. Ano pa yung last natin? O yan, nga pala, pakibasa pala yung last natin. It is Right to be free, healthy, happy, in all areas of your life. Gusto nyo magkaroon ng ganitong yung estado ng buhay? Imagine, no? Maging free, healthy, happy, wealthy, and holy ba? Imagine that, sa kayo makita ng ganong buhay, depende po sa inyo ngayon. You ask yourself, kaya ko ba to? O, dyan pupunta yung no BEC. Watch out kayo doon. Kung mag-decide ka ngayon, mag-decide ka next week, o next year, depende po sa inyo. And from that, Pinoy! Sigurado ka! Thank you very much po.